Magandang umaga mga ka-Morning Tivo. Pag-aaralan natin ngayon, kanino ba galit ang Diyos? Yan po ang ating tatalakayin at magpapatuloy po tayo mag-aaral patungkol sa karunungan na nanggaling sa Diyos. Marami pong salamat na kami inyong sinasamahan ngayon sa ating morning devo. Aking pong babasahin, Pastor Edwin, ang Proverbs chapter 6, verses 16 to 19. Kanino nga ba galit ang Diyos? Sabi po sa verse 16, ang kinabubuhian ni Yahweh ay 7 bagay, mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, at mga wapatay sa walang kasalanan. Puso sa kapwa'y walang mabuting isipan, mga paang ugod tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungali, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Yeah, medyo matitindi itong mga dinescribe dito, na mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon. Which is talagang valid naman sapagkat ito ay nagbibigay o nagdudulot ito ng hindi maganda na mga ugali o mga gawain para sa kapwa natin. Siguro, isa-isahin natin, Pastor Amelet, sapagkat ang sabi dito sa verse 16, kinamumuhian ni Yahweh itong 7 bagay na ito. So ano yung mga 7 bagay na yun? Una, namumuhi ang Diyos sa kapalaluan. Kapalaluan. Yun ay isang pag-ugaling mapagmataas. Yan, a proud look. Yun. Ito. Nagiging mayabang siya at lagi siyang magaling o lagi siya namang ang tama. Oh. Sabi ko rito is to lift up oneself to rise. Yan. At mas magaling pa ako sa iyo, Addington. Yun. Yung tinatawag nilang over-under Ayun. syndrome, yung overestimating yourself and underestimating Other thing. other people. Sabi nga dun sa Romans chapter 12, verse 3, dahil sa kagandaang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Amen. At alam niyo po, ang ganyang kaugalian na kultura ng kaharian ng Diyos ay talagang meron tayong objektibo na pagtingin, ano ba yung ating kalakasan at ano ba yung ating kahinaan. And then at the same time, ito po ay nagbibigay din sa atin ng pamantayan ng kung saan kapag tayo nakikisalamuha sa ating kapwa, huwag nating parang tayo ang lagi nakaangat at yung ating kapwa ang lagi nasa ilalim natin. Parang tayo na lang ang laging magaling. Tayo na lang ang laging tama. Medyo lagi nating bibigyan ng puwang na may mga magaling din at meron din silang kakayanan na tila minsan parang mas tama or mas magaling kaysa sa iyong makayanan. At masusubukan yan, Pastor Edwin at aking mga morning divo, kapag kung paano ka mag-receive na correction. Kapag may mga bagay na sinishare sa iyo ang iyong kapwa-tao na iba doon sa punto de vista mo, iba doon sa pananaw mo sa buhay, and then siya ay meron ding sariling kalooban para sa isang mga pangyayari o sa isa o mga pangyayari. At dyan nasusubukan kung paano kayo mag-interchange, kung paano mo tanggapin ang kalooban ng iba, and then kung paano mo rin naman i-share yung kalooban mo na hindi parang pinapaibabawan mo yung iba. Ayan. Yeah. So, hanggat maaari, bigyan po natin ng puwang na i-recognize o kaya bigyan ng patsin na ang kapwa natin ay mayroong kakayanan din. At lagi tayong magpapakababa. Mas maganda yung nakikita nila yung ating kakayanan base sa pag-ugali mapagpakumbaba. Dahil kapag tayo nagpapakumbaba, sabi nga ng Panginoon, lalo na pinag-uusapan natin dito kay namumuhian ng Panginoon, nire-resist niya ang mga nagmamataas. Ngunit,
binibigyan niya naman ng biyaya at kakayanan ang mga nagpapakumbaba. Kaya mas piliin natin ang tayo ay lumakat ng may kababaan ng loob at hindi laging nagmamataas sapagkat ang mismong kalapag mo diyan ay ang Panginoon. Ayan, sabi nga sa Proverbs 15:25, dun sa unang bahagi po nito, wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog. Yan. Yan. And then Proverbs 16 verse 5, sabi, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na parurusahan. Napo, matindi yun. So, ayaw natin na tayo po ay kabuhian sa Panginoon. So, yan po ay dapat nating babantayan sa ating mga puso. Pangalawa, Pastor Ang alawang kinamumuhian ng Panginoon ay kasinungalingan. Yeah. Dahil nga, unang-una, sabi sa John chapter 8 verse 44, ang kaaway, ang demonyo, ay siyang ama ng lahat ng kasinungalingan. At hindi dapat ito na nakakitaan sa mga mananampalataya. Sapagkat kung mayroon mang katangian ng Diyos bilang ating ama, siya yung ama ng katotohanan. At hindi siya kailanman magsisino. Ayun, yun ang isang bagay na hindi kayang gawin ng ating Diyos. Ang magsinungaling. Hindi siya magsisinungaling sa kanyang buong pagka-Diyos. Sapagkat ito, kasinungalingan ay contrast. Actually, ang pitong ito, kung ma-realize natin, pitong ito na kinamunghian ng Diyos ay contrast sa attribute. Nature. Yes, sa nature ng Panginoon. At ang nais ng Diyos na mabuhay tayo sa katotohanan at pagiging totoo. Ayan. So, kinakailangan po nating bantayan ang ating pamumuhay na tayo ay hindi dapat namumuhay sa kasinungalingan. Dapat tayo po ay laging lumalakad sa katotohanan at magsalita ayon sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi po tayo dapat maging instrumento ng kasinungalingan katulad ng ginagawa ng kaaway. Lagi yan ang kanyang ginagamit para i-deceive o kaya ay wasakin ang buhay ng ibang tao. Laging nagkakalat o lagi siya nag-spread ng lies. So, hindi po dapat ganun ang buhay po natin. Okay, pangatlo, Pastor. Pangatlo ay namumuhi ang Diyos sa pumapatay sa walang kasalanan. Oo. Yung bang yung hustisya para sa mga walang kasalanan ay talaga kalooban ng Panginoon na maamnan ng mga tao, lalo't higit sa larangan ng, halimbawa, kapag napagbintangan, di ba? Kaya nandun sa crime scene, pero pala hindi naman pala siya. Pero siya yung nag-suffer. Okay, sinasabi nito, siya yung nilalaglag ng samahan. Na kung saan ay, sige, ikaw na lang yung fall guy. No, para ikaw yung umamin, pero para kami, hindi kami mapahamak. Pero yung walang kasalanan, sa iyo aamin, dahil mahirap siya, wala siyang kakayanan, wala siyang kapangyarihan, wala siyang talino para ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero dahil siya yung fall guy, aminin mo na. Pero hindi kami masasabit doon sa masamang nangyari. False witness. Yan ang tawag sa kanya. Ito ay isang deliberate na perjury o dahasang pagsisinungaling kahit na nanumpa o kahit na matumpa siya na nagsasabi siya ng totoo. Yeah. Yun ang isang talagang kinamubuhian ng Panginoon. Yung bang kita-kita mo na hindi na matotoo yun, pero talaga pinag-aaralan natin niya na yun ang totoo. May mga tao, Pastor Edwin, na alam mong narinig mo ng sinabi nila, tapos tatanggi nila sinabi nila yun, na parang yun yung nakapaghina ng loob na kung saan ay alam na alam mong sinabi nila, ginawa nila. Pero pinasisinungaling. Ayun. Kaya ngayon, ang magiging sino ngayon ang papaniwalaan. So, yun ang nagiging somehow nagiging susi or nagiging parang binhin na kung saan nagkakagulog din dahil sa pagsusunod. Pero hindi natin alam na kumbaga, hindi natin binibigyan ng kahalagahan na ang Diyos alam niya lahat. At hindi tayo makapagtatago sa Kanya. Kaya naman, ang lahat ng kasinungalingan na ating ginagawa ay alam niya yon at iyon ang Kanyang kinamangyarihan. At yun ay magkakaroon ng kaparusahan
Kaya wag po tayong lumakad Ayan. sa kasinungalingan. Actually, yung pangatlo at pang-anim na kinafuhian ng Diyos ay magkaunay. Yung pumapatay ng walang kasalanan o nagpaparusa ng walang kasalanan. Tapos yung namumuhi ang Diyos sa sinungaling na saksi. So magkaugnay po yan dahil talagang ang nagiging sanhi ng injustice sa mga walang kasalanan dahil may mga sinungaling na saksi. Ayun. So pang-apat ay namumuhi ang Diyos sa masamang kaisipan sa kapwa. Ibig sabihin, ikaw ay nagpaplano, ikaw ay nag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Hindi natin dapat na maging lakarin or ito ay isang lifestyle na laging gumagawa ng kaparaanan or nagpaplano ng kaparaanan para gumawa ng kasamaan sa kapwa natin. Nag-iisip kung paano niya ipahamak ang ibang tao. Nagpaplano para ihulog sa masama at pagkasira ng buhay ang iba para mapagnakawan or para makuhanan ng mga bagay na hindi naman niya pag-aari. Yes. So, Ibang blessing ko, gusto mong kuhanin. Sa akin yung blessing na ito. Pero hindi, para hindi makapunta sa akin, magpaplano ka na kung saan ay makapunta sa'yo, imbis na sa akin. So, yun ay talagang kinamuhian na Diyos, yung masamang kaisipan sa ating kapwa. Nakakaano to, Pastor Aiden, nakapanghina ng loob to, tsaka yung pag nagpaplano ka ng masama para sa iyong kapwa, ito yung kung ito yung almusal mo, tanghalian mo, yung hapunan, ay talagang yung konsensya mo, maano nito yung masisiyad, yung parang Mamanhin at hanggang sa dumating yung punto na parang hindi mo na alam kung anong tama at kung anong mali. At mas ginagawa mong tama ang mali at minamali mo kung ano ang tama. Nakadelikado ako niyan. So kahit sa isang estado ng buhay, kahit ikaw ay bata pa or may edad na nasa kabataang estado, ito yung stage na kung saan ay yung isa-isip, hindi ito kalooban ng Panginoon. Ang bagay na masama at mayroong kasinungalingan. Ito ay okay, nagpaplano ka ng masama para sa iba. Mga classmate mo. Di ba yung sa mga classmate mo na talaga, ito lagi siyang napupuri ng teacher. Di ba? Binubuli mo na. Babuli nga daw para at least ma-distract man lang. Hindi na siya maging leader sa classroom. Dahil nagplano ka at hindi lang nagplano ka. Ginawan mo na ng issue, mga usapin na hindi naman pala totoo, pero nagkalat ka ng mga usapin tungkol sa taong ito dahil ikaw naiingit na rin. Or nais mo lang na ma-distract siya at masira yung diskarte niya sa school o sa trabaho o kaya doon kung paano yung reputation niya sa teacher, at gusto mo, ikaw ang mauna, alam mo, ito ay hindi makabuti sa iyo at yung mga bagay na ganyan ay kinananghian ng Diyos. Wow. Ang lima na kinamumuhian ng Diyos ay yung pamumuhay sa kasamaan. Ano ba? General to, yeah. Prinsipyo nito, Pastor Ramila. Yan. Sabi pa ka sa Proverbs chapter 6 verse 18, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Matulin na ubod pa. Ibig sabihin, as in, talagang very swift ito. Mabilis na mabilis. Walang pag-aalinlangan na. Yung hindi nagdadalawang isip. Ito na yung automatic na linyang ginagawa. At walang pagpipigil sa paggawa ng masama. At sabi nga, kapag ito ubod tulin ka na sa paggawa ng masama, ito na yung first response. Ito na yung lifestyle mo na talaga. Naging sistema na ng buhay mo na hindi mo na pinag-iisipan, hindi mo na timbang-timbang. Nanday ka muna, pag ginawa ko ba ito ba, hindi na, automatic na, nasa isip mo na, gusto mo na, at sabi nga, may delight ka na May delight na ang taong ito na gumawa ng masama. Yun po ang napakatinding estado ng buhay na kung saan sabi ng kumiyap. Yun. At alam niyo po naman, ang paggawa ng masama ay nanggagaling po ito o nabuugat sa ating nature bilang isang makasalanan. Lahat naman po tayo ay nakakagawa ng mali. At nature natin ang maging masama at makasalanan dahil nga po sa kasalanan na ating namana sa ating mga ninuno kay Adan at saka kay Eva. Sabi nga dun sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat
ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Lahat po tayo makasalanan. Kaya yan po ang nagiging dahilan kung bakit lahat po tayo ay meron pong nature na gumawa ng kasamaan. Ngunit, hindi tayo iniwan ng Panginoon dito. Tayo sa natiling gano'n. Hindi tayo basta na lamang pinabayaan ng Diyos sa ating pagiging makasalanan. Sabi doon sa Romans chapter 3 verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila o tayo ay itinuring na ng matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Amen. So may kalayaan pa rin mula sa kasamaan. Amen. Makakalakan pa rin tayo ng may katwiran. Meron pa rin tayong kaparaanan upang na sa ganun, makalaya tayo doon sa nature ng pagiging isang masama. Kaya naman kapag tayo nanampalataya sa Panginoon, lilinisin ng Diyos ang ating kasalanan at bibigyan tayo ng kakayanan para makapamuhay ng hindi natuon sa dati natin buhay na kasamaan. Yan po yung talagang ginawa ng Panginoon. Kaya may bago tayong kalikasan bilang mga mananampalataya ng Panginoong Yesus. Na ang lahat ng bagay na kinamumuhian ng Diyos ay dumating tayo sa puntos ng ating paglagong kinamumuhian na rin natin. Ibig sabihin, hindi natin ito wini-welcome sa ating mga buhay, hindi natin ito binibigyan ng space, no, na panahon sa ating buhay. At kung meron mo mga pagkakataon, Pastor Edwin, na ikaw yung nakapagsinungaling, No. bawa may mga bagay na talagang sa sobrang galit mo nakapagplano ka ng Yes. kasama. Hindi ka nakagawa ng mabuti. Merong pagkakataon dahil sa iyong katuwiran kay Kristo Jesus ay meron kang kapangyarihan na mapagtagumpay ito at mabago pa ito. At magsisi ka lamang, aminin mo lang nagkamali ka, ikaw ay patatawarin naman ng Panginoon at bibigyan ka ng chance para lumakad uli ng may katingigan. Yan. Yung pang-pito nga, sabi dito, yung namumuhi ang Diyos sa nagdudulot ng pag-aaway sa mga kapatid. Ito po yung na-discuss na rin natin kanina, na kung saan magkakaumay ang pitong ito, no? Na kung ating pipiliing mapaghari sila sa atin, ay talagang kung papayagan natin bilang mga manampalataya na gawin natin ang mga bagay na kinamuhian ng Diyos, hindi na ba tayo pipigilan ng Panginoon? Makakaranas tayo ng consequence. Yun yan, may consequence tayo. Ngunit, ito ang puputing balita. Kaya nating piliin na kamuhian ang mga bagay na kinamuhian ng Ama. Ibig sabihin, huwag nating bigyan ng puwang ang mga ito sa sistema ng ating pag-ugali, pag-iisip, at pagsasalita. Yan ang napakamabuting balita, Pastor Edwin. Ano? Yung nga, yung pang-pito, actually yung pang-pito ang isa sa, kumbaga, mas ayaw na ayaw talaga ng Panginoon, no? Kinagagalit niya talaga. Yung nagdudulot ng pag-aaway sa magkakapatid, yung pinag-aaway-away ang pamilya, pinag-aaway-away ang mga magkakaibigan, pinag-aaway-away ang church. Yung sowing discord among brethren. Ano ka ba nangyayari yan, Pastor Edwin? Well, kapag ikaw ay mayroong gustong gawin na hindi naman talaga katanggap-tanggap at hindi ito maayos, ay para lamang magkaroon ka ng masamang gawain, ay nagsisinungaling ka na, gumagawa ka na ng mga kwento. Ayan, bawa. Pag nakatalikod sa iyo, kapatid ng isa, pupunto ka sa iba, Yun. pipitasan mo ng pipitasan sa yung iba, no? O kaya nagkikreate ka talaga ng discord para nang sa ganon magkaaway-away, maggagawa ka ng false accusation, sinungalingan, deception, o kaya ay false teaching, Chismis. mga chismis, mga pag-uugali na kung saan ay talagang nagkukos ng strife, nagkukos ng division. Yan po ang talagang ikinamumuhi ng ating Diyos na kapag tayo ang pinagmumulan ng strife, ay talagang makakaranas po tayo ng consequence po rito. Kaya hanggat maari, wag po tayo maging cause ng strife. Wag po tayo maging cause ng paninira or kasiraan, lalo na sa family o kaya sa church. Kasi sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ang nagiging dahilan ng paninira, ay ang Diyos na mismo ang kikilos at sirain ang iyong tahanan, ang iyong kinabukasan. Kaya ayaw natin na tayo ay kamuhian ng Panginoon. Ayaw natin na tayo ay
makaranas ng konsekwensya sa ating pong ginagawang pagkakahati-hati or sowing discord sa mga kapatid na. Ang malimit na mga dialogue dyan, Pastor Edwin, ganito Sinabi kasi niya, sinabi mo raw tungkol sa akin, ito yung sinabi mo. Yeah. Then, hanggang sa, sinabi naman niya, ito yung sabi niya. Tapos, ang alam niyo, ang magandang kaparaanan para ma-overcome natin yan, mag-confront tayo. Confront. Yeah, ang mga Pilipino, hindi ganun kapunti. At saka kapag dumating sa iyo, yung false accusation, Clarify mo na. clarify mo at tumigil na sa Sa mismong tao, no? Sa mismong tao. tumigil na sa iyo. At huwag itong ipagkanay. Dapat tayo po ang maging mitsanan ng pagkakaisa at ng hindi ng pagkakahati. Okay, yan po yung mga matitinding kinamumuhian ng Panginoon. At sana po ay huwag po natin itong lakaran at huwag po natin itong gawin sapagkat ayaw natin na maging kalaban natin ang Panginoon. Pagkus ay hayaan po natin na ang Diyos ang siyang malugod sa ating pamumuhay. Bago po tayo magwakas at magbigay ng pananalangin, nais ko rin pong bigyan ng pagkakataon ng sino man. Kung nais niyo pong isuko ang iyong buhay sa Panginoon at talagang mamuhay na ng may katuwiran at huwag laging namuhay sa kasamaan. Ang napakagandang simulain po dyan ay ang pagpapasakop sa Panginoon. Ang pagsuko ng iyong puso sa Kanya at hayaan siya ang maging Panginoon at siya ang magpabago sa puso mo. Kung nais mo yun, sumabay ka sa akin sa panalangin. At sabay-sabay nating ideklara at sabihin natin, Panginoong Hesus, isinusuko ko ang aking buhay. Kayo ang patawad sa akin at bigyan niyo po ako ng katuwiran. Nais ko pong lumakad ayon sa inyong kalooban at hindi sa aking sariling kakayanan. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at paglilinis ng lahat ng uri ng kasamaan sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Yan po ay panalangin ng pagsuko at panalangin ng pagtanggap. Kung ginawa mo po yan, ikaw ay magpatuloy sa Kanya, ikaw ay pinanganak sa Kanyang pamilya, at nais ka rin namin makilala, isulat mo lang ang iyong pangalan sa comment section at makikipag-ugnayan kami sa iyo. Amen. At ang inyong mga prayer request, may mga prayer intercessors po tayo na may commitment na ipanalangin po kayo. Kaya i-type niyo po sa comment section. At ngayon po tayo magdalangin na sa isa't isa at italaga natin na ang ating mga buhay ay umayon, no? sa mga bagay na para sa Diyos at hindi sa mga bagay na kinamumuhian niya. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po sapagkat ang pagpapaalala ng iyong salita sa amin ay napakalinaw. Ito po, Panginoon, ay tumatagos sa aming puso't kalooban na ngayon ay hinahayaan namin na gumawa ng makapangyarihang gawa sa aming mga buhay. At magdulot po ito ng mga mabuting bunga para hindi po kami magsawang gumawa ng mga bagay na mabuti upang aming talunin, gapiin at patuloy na pigilan ang mga bagay na masama. Ang mga bagay na kinamumuhian mo, aming Diyos, ay kinamumuhian din namin. Amen. Dahil ikaw, o banal na Espiritu, ang nagtuturo sa amin sa ganitong uri ng lifestyle. Na kami, Panginoon, ay magpatuloy na lumago sa mabuting gawain. Mga gawain, pag-uugali, mga kaisipan na kung saan ay magdudulot ng pagkakaisa sa magkakapatiran. Magdudulot ng patuloy na matibay na buhay pamilya. At Panginoon, mabuhay kami sa katotohanan. Mabuhay kami na mapagpakumbaba. Mabuhay po kami, Panginoon, na kung saan ay sumusunod sa iyong kalooban. At salamat po, Panginoon, na kami rin ay yung ang buhay namin ay maging daloy ng kalakasan ng iba. Aming i-celebrate ang kalakasan ng iba at kami po ay maging channel ng kalakasan sa mga nanghihina. At salamat po na kahit kami rin, O Diyos, na sa aming kahinaan, salamat, ikaw din ang aming katulong. Ikaw po, Panginoon, ang tagapagpagaling ng lahat ng karamdaman. At ngayon, dumadaloy ang kapangyarihan mo sa aming mga katawan. Dumadaloy din ang kapangyarihan mo sa aming mga kaisipan, damdamin at kalooban. Na sa pangalan ni Jesus kami malaya mula sa kabalisahan. Amen. Malaya kami, Panginoon, na sa mga maling doktrina o aral dahil ang iyong katotohanan din, O Diyos, ang ini-establish mo sa aming mga puso ngayon.
Salamat po ng aming mga buhay ay patuloy niyo pong pinagpapala, inaalagaan at ikaw po ang nagpo-provide sa lahat ng aming pangailangan. Ang bawat mag-aaral ay patuloy po namin nilalapit sa inyo na sa pangalan ni Jesus ay huwag magsawang matuto, mag-aral, at Lord, ma-meet nila yung mga deadlines na dapat po nila tapusin sa kanilang pag-aaral. Gayun din po yung mga projects, Panginoon, ng aming mga negosyante na mga kapatiran. Panginoon, salamat sa mga bagong clients, mga good clients, Panginoon, at makapag-close ng deal ang aming mga negosyante, mga nasa sales. Panginoon, na kung saan magpapasagana at magdudulot ng provision, Panginoon, sa kanilang pangailangan. Lord, inaalala din namin ang mga kapatid namin nasa hospital o nasa banig ng karamdaman sa kanilang tahanan. Sa pangalan ni Jesus, yung anointing na kagalingan at sa pamamagitan ng latay ng Panginoong Jesus, nagsigaling, Panginoon, yung kagalingan ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Yung kabuuan, yung kalusugan ng katawan sa pangalan ni Jesus. At amin din po inaalala yung mga kapatid namin na may edad na. Salamat na yung layunin, yung purpose sa buhay, ang patuloy na magpapahaba ng kanilang buhay. At salamat din po, iingatan mo ang bawat sambahayan. Amen. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at may pagtanggap dahil dinidig mo ang aming mga dasal na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen and amen. Tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niyo pong pagsubaybay dito po sa Morning Devo at nawa po ay kayo nakatanggap ng panibagong kapahayagan mula sa kanyang mga salita. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Devo.